pati dito sa operasyon ng yun ang pilo. Ngayon, yung sabi sa book naman, yung si Mr. Riglaro ang tagamotor sa audio at pag may mga tsoke nakikita niya, itinatawag niya kaya Mr. at Charlie Atong Ang din, si Mrs. Atong Ang, tinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si Elda Rosa. Then, pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, Boss, okay na ba na kailangan ng pick-upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Ako ang tagatawag, usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, balik ko lang. So, ibig sabihin nun, tsupe, sa pagkaintindi ko, pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, yeah. so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung laro, no? Yes. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad kinumpirma ko doon kay Mr. Atongang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa CAC House para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, no? Hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sa Bungero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tsupe at ikanakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa CAC House. Ibig sabihin ng CAC House, yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck House. CAC House. COCK, doon mo dinadala sa CAC House itong mga sinasabing nandaya. Yes, Okay. So, Totoy, pagka dinala mo sila doon sa CAC House na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba, with your own, nandun ka pa ba sa lugar, sa CAC House, kapag ni-pick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginahit ng witness, si Rogelio Burican. Yun ang inutusan ko para bantayan yung mga taong nag-nandaya. Opo. Si Rogelio Burican. Pero kayo po, nandun pa po kayo sa CAC House bago in-order itong taong sa nandaya sa police? Minsan kasi sa supervisor ko, inipo na lang sa driver ko si Rogelio Burican. Nakitalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness. Para sa kanang lahat, si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nauwala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yung si Rogelio Burican, baka yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodelio Anigig. Yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video na cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. So, type lang ako doon sa tanggol noon. So, dinadama sa CAC House, may tinatawagan kasi sabi mo na pulis. Tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon, pupunta yung pulis. Mga pulis po yan. Okay. At ilan sila? More or less, ilan yung pulis? Basta yan sila lahat. Kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30 kasama yung civilian. 30. Okay. So, punta tayo doon sa anong nangyayari sa nila pagkatapos po nang sila'y ma-pick up.
doon po natin i-continue yung salaysay. What happens to them pagtapos po pick upin na sinabi niyong mga pulis at sibilyan na umaabot sa 30 siguro sila? Nung una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa man. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na Mr. Atong Ang yan. Meron isang pulis na nagpapakita sa akin ng video. Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Isang tao? Hindi, paano nila pinapatay yung mga grupo ng missing sa Bungero? Opo. At kayo po magsabi sa amin paano po pinapatay? Totoy, please go ahead. Katulong nakita ko based doon sa video na pinakita nila sa akin, yung tao ginagamitan nila ng tie wire at yung parang kanta ba na killing mo simple, dinahandahan nilang ginagarote hanggang sa mamatay. Pagkatapos parang pinawakwas nila yung mga laman-laman para noon tinanong ko kailangan yung parang pangit na tingnan, yung sobrang kamalumal na tingnan yung tao. Sabi nila sa akin, para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao. At dito papasok yung storya na nilubog sila, supposed to be, sa Taal Lake. Sa Tale. Opo. Yes, thank you. Totoy, para lang malinaw, paano nyo nalaman yung storyang yan? I mean, meron ka bang first-hand knowledge o ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi, knowledge ko talaga yan at actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila, sila mismo nandun. At nilulubog, nakikita niyo po yun? Sa silang, gawa na nga pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yun sa harap mismo. Doon sa bahay na dati sa Mandaluyong, nagsunog yung cellphone ko sa harap ng kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron Bago pa ako bang, umalis. opo, meron pa bang, dahil sinasabi mo nga wala po yung ebidensyang yun, meron pa bang ebidensya na mag-substantiate o papatunay dito sa sinasabi niyong patay, allegedly dito sa mga missing sa Bungero? Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, Pinky. Katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na binigay sa akin nung isang tunnel na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung masama kami sa helicopter at kami nan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, na ito nadulas siya, may kwento niya dito ko yung tao ko dati, nagkatlaki doon. Bigla akong nabigla sila nga, nandiyan niya si Celso, na tinuro ko, nandun sa harap, kanila nagal yung hiti, at nag-usap silang dalawa. Doon ako nagpag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. So, meron na pang, nasa iyo pa itong USB na to, Totoy? Nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa UG, sa ADD. Nabigyan ko na rin sila. Nandun na? Nasa CIDPG na? Yes, Pinky. Okay. Totoy, paano naman dahil lumutang din yung pangalan ni Miss Gretchen Barreto dito, bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Nito yan, Pinky. Minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, hindi binibulgar din Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Kaya pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, magpagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwinto mo naman sa'yo lagi yan. Meron pa bang may iba ka pa bang kasama, Totoy, na mapapatunay dito sa iyong sinasabi? Sa totoo lang, yung apat na nasa kanya na mga tao na involved, yung nasuhan ng magsako na pinapa-interview na kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan.
Sila lahat may alam. Nabalitan nga nila doon sa interview na kawawang kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong ang masabi ko lang sa iyo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa influensya ng pira mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga apat na yan, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. Isama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang, no, ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa'yo, ang sabi niya, huwag ka nang magsinungaling. Itinuring kita na parang anak, pati ko, papapatay mo. Idadamay mo pa ako. Hindi totoo yan. Sino ba man si Dundon pati Dungal? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya. Ngayon, napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung alam niyo sa Senate hearing kung paano niya ako pinatanggol. Doon pa lang, kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko sa ituro siya kagad yan. Doon pa lang, on the spot. Diba? Isa pa, mayroon pang isang pinke, yung isang kaso. Yung para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin, yung kaso ni Mr. Yulo hanggang ngayon hindi mapamasolve yun. Ngayon nanawagan ako sa mga anak ni Mr. Yulo. Ito na ang kakataon na ang mastermind si Mr. Atong Ang, kasama yung kanyang anak, ay kasama yung kanyang kapatid na si William, yun nagmonitor kay Mr. Yulo doon pamaga. Kasama yung dating si IDG na si Boy, gano'n ba? Ang una, sinabi niya sa akin, doon may praso kay Hirap yan na kinuha yung mga alahas ni Hirap. Kalaunan, naman ko may utang pala kanyan 5 milyon. Nung bandang huli, nalaman ko na kumpare pala niyan. Ganon kasama si Mr. Atong Ang. At saka yung mastermind, nakakong yung driver ng motor, nandiyan sa niya, ang para ng driver motor, si Julius Gumulon. Yun ang niya. Yun yung driver nasa kanya. Kasama yan si Roger Rogelio Burica. Kailangan lang daw ng pera, ayon sa kawan ni Atong Ang, kasi natalo daw kayo sa eleksyon? Pinggi, sa totoo lang, di ba sinabi niya, kalabas niya, bilyonaryo ako. Bakit kailangan ko pa ng pera? Sa totoo lang yan, si Mr. Atong Ang, napakagaling magsinungaling yan. Ayun na masasabi ko. Nung panahon, para malaman mo, tingnan natin yung mga nakaraan. Di ba gusto niya rin ipapatay si Sabit Singson? Kaya nagkakagulo ang Pinas noon? Siguro sa interview ka pa, ilan nga lang, doon sa ilang mas pala na mga storya, Totoy, meron kasi lumalabas na meron daw senador at meron pang kongresa na daw yung kaso. Totoo to. Gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at congressman. Gawa itong totoo talaga na minsan yung mga sindor at ng tao against po mga gita niya. Ngayon, mimiting niya, doon natin nasabi niya. Kasi nakasampol na sila na mayroong pinapakta na missing sa bukero. Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gawin ito, hindi lalaki yung sales natin. Ano yan, katarantado, ginawa pa niya akong nungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag-isto sa kanya, kailangan ko ang pera dahil natalo ako ng misyon. Sa totoo lang, Pinggi, yung mayroon silang pinapirmahan, papel sa akin, pabaliktarin ko. Yung recantation. Recantation. Para baliktarin ko lahat ng katotohanan. Sinabi, inupiran pa ako ng 500 million, hindi 10 million, katulad ng sabi niya, 500 million ang inoper sa akin. Ang sabi, hindi kaya na konsensya ko na tanggalin yung halagang 500 million dahil buhay na namin po ang kataya dito at pamilya ng mga mataya ng mga missing sa Bungiro. Marami siguro nagtanong din, Totoy, bakit ngayon? Baka ngayon nagseta? Sa totoo lang, yun lang ako nagkakataon dahil nagwala ako kaya Derek Pendit Sectore, kaya D.O.D. Remulla. At saka, ang nakalas dito, pinapapahinga na ako. Gusto pa nasakirin kami buong na, pati mga anak ko. Marunong na kita, Totoy, kailan huling nakausap siya Atong Ang? Dahil kausap ko siya, nung nagmamakawa na siya sa akin, nag-text sa akin ang 7 days ago, nag-text siya sa akin na mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin namin at hirap na daw kalagayan niya. Yung last namin pag-uusap. About 7 days ago. Pinky. At nandun na, nasa ba itong text na to na nagmamaawa siya, gaya ng sinasabi mo? Nandito sa akin, hindi niya pwede sinulin na sa akin. Gusto mo, basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho sanang mga, Wala mura, no? hindi na. Og na ba sinabi ko. At Sige, go ahead. na lang Totoy, sige. para malaman nyo,
pinapatay niya ako sa halagang 50 million. Para lang na kaya ako nagkakasunod ganito. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga mag-anak ng mga missing sa Bungero. Alright, so kayo umaasa, ano plano mo from siguro here on, Totoy? Kasi yung affidavit mo, hindi mo pa naisubuki. Inaayos lang ng CIDG na makompleto dahil pagdating sa akin, tol, nandun na pinapapuntahan na ng CIDG at mayroon lang yung tao. Ano yung ibig sabihin ng toll at iniinitahan na tao? May missing link dito kahit na kailangang parte o bahagi ng iyong affidavit? Oo. Kailangan siya kumpleto lahat ng aking affidavit. At kulang, Totoy? Mayroon pang kulang ng konti. Siguro by next week may pasa na ito. Ano ka-importante yung pag-name at hindi maipasa ang iyong affidavit? Mas pinaka-importante talaga. At hindi mo masabi sa amin ngayon kung ito? Ngayon, wala ako sabihin. Okay. So, ikaw, siguro to end the interview, of course, you are in an undisclosed area. At ito ba ay claim mo ay safe? Ngayon, si pinapagod, kalipitan na ng tirahan at alam ko kung gaano ka-powerful to si Mr. Armang. At sino nag-alaga sa iyo sa paglipat ng iyong tirahan o kung saan ka naroon? Nasa likod ko yung PNP. Right. Maraming salamat sa iyong oras, Julia, Dondon, Patidongan, o Anis Totoy sa iyong oras. Ang sinasabing whistleblower sa missing sa Bungero case. Thank you.